Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Pagkatapos na sabihin yun ni Itay Kano kay Lolo Hiner, ay magkakasama na nga silang lahat na masasayang naglakad papunta sa aming sabungan. Pagkarating doy, pinapasok kaagad ng sentensyador ng sabungan sa loob ng sabungan si Itay Kano, kasama si Mang Iko at si Lolo Hiner at ang kanyang isang anak, at itong si Lolo Hiner ang siyang magkakarga ng tari sa kanyang panabong. Subalit nang sila ay nasa loob na, nang nooy mayroong nakabibinging sigawan at hiyawang paligid ng sabungay, ay mayroong umeksena at nagsalitang, "Sandali lamang! Huwag niyo munang hayaang kargahan ng tari ang bawat paanan ng dalawang mga panabong na yan, dahil mayroong makakabangga ngayong araw na ito. Yang malagintong panabong na yan, ha 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 ha." Ang boses ng Noy nasa labas ng sabungan na si Mr. Yamamoto, kung saan ay makikita itong hawak niya at hinihimas ang kanyang dilaw na bolek, at sa kanyang likuray ay makikita naman ang kanyang tatlong mga alipores. "Ano po bang ibig niyong sabihin, ha, boss?" Ang Noy mapang-usisang tanong sa kanya ng sentensyador ng sabungan. "Ako si Kenji Yamamoto. Isa akong sabungerong nagmula sa bayan, at kaya ako naparito dahil gusto kong itong aking dilaw na bolek na ito ang ibabangga sa malagintong panabong ni Kano." Nang sandaling yun, ay lumapit na nga kay Mr. Yamamoto ang dalawang sina Itay Kano at si Lolo Hiner, at doy, mawalang galang na po, "Mr. Yamamoto, nais ko lamang pong hingin ang inyong malawak na pangunawa na kung maaari po ba'y sa mga susunod na pagkakataon na lang po natin pagharapin ang ating mga panabong." Ang sagot sa kanya ni Itay, subalit, "Ganoon ba, Kano? Sinasabi mo bang mahinang klaseng panabong itong hawak ko na ito? O baka naman ay naduduwag ka lamang, Kano, hindi ba? Hindi ba't ikaw ay natatakot na mabiktima nitong aking bolek na ito, yang inyong panabong na yan, ha?" Nang sandaling yun, ay gusto na sanang sumagot sa kanya nitong si Lolo Hiner, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil yun sa kanyang pagrespeto kay Itay. "Mr. Yamamoto, wala po akong tinatanggihang sabungero. Sino man po ay pinagbibigyan ko na iharap sa aming malaginto ang kanilang mga panabong. Pero yun po ay dapat na nakaayos o naka-schedule ang kanilang magiging banggaan, at saka nakikita nyo naman po sigurong may makakabanggang panabong na si Malaginto ngayong araw na ito." Ang sagot pa sa kanya ni Itay, subalit nagpatuloy pa rin itong bastos na si Mr. Yamamoto sa kasasalita ng kung ano-ano kay Itay, nang sa hindi inaasahay biglang merong nagsalitang, "Sige, yang iyong dilaw na bolek na yan at itong aming alimbuyoging lamotin ang ating paghaharapin. Tingnan natin kung meron nga bang ibubuga yang panabong mo na yan." Ang sabi ng Noy nasa likuran nila Mr. Yamamoto na si Mang Berting. Kasama niya ang kanyang dalawang kapatid, at hawak nito ang kanilang alimbuyuging lumutin. "At sino ka namang pakialamero ka? Hudas ka?" Ang tanong ni Mr. Yamamoto, ngunit ang kanyang katabing tauhang si Bardok ang sumagot sa kanya, at sinabi nitong si Mang Berting ang sabungerong usap-usapang may mutyang sa bubuyog. Ang taong nasa kanilang likuran, Kano, at sa inyo po, Tatang Hiner.
Nais ko lang po sanang humingi ng pabor sa inyo. Gusto ko sanang mamaya nyo na po pagharapin ang inyong mga panabong. Sa ngayon atin munang pagbigyan ang panabong ni Mr. Yamamoto. Paano, Mr. Yamamoto? Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Ikaw ngayon, ang tatanungin ko, papayag ka bang pagharapin natin ngayon ang ating mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan? Parang nahamon itong si Mr. Yamamoto sa mga sinabing yun ni Mang Berting. Nainsulto ito at nahahampugan sa sabungerong nasa kanyang harapan. Kung kaya't, Ha 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 ha. Sige, isa kang sabungerang walang utak. ang sabi ni Mr. Yamamoto kay Mang Berting. Ngunit, ano po sa tingin niyo, Ninong Hinir? Pumapayag po ba kayong atin munang ikansila ng saglit ang bakbakan ng ating mga panabong at pagbigyan ang gustong mangyari ni Mr. Yamamoto? Oo, iho. Ating tingnan kung meron nga bang ibubuga ang kanyang bolik na yan sa panabong nila Berting. Ang sagot ni Lolo Hinir kay Tay Kano. Kung kaya't magkasama na nga silang apat na pansamantalang lumabas ng sabungan at pumalit sa kanila sa loob ng sabungan ang dalawang sinamang Berting at ang kanyang kapatid na si Enrico, samantalang si Anastasio naman na may nalalaman din sa larangan ng pagkakarga ng tari sa paanan ng panabong ni Mr. Yamamoto. Ang makikitang magkasamang naglalakad sa likuran ni Mang Berting. Marami sa mga taong nasa paligid ng sabungan ang nagrereklamo at tumutol sa nangyaring pagkansila sa bakbakan ng aming malaginto at ng panabong ni Lolo Hinir. Subalit, wala nang nagawa pa ang mga ito. Sa naging desisyon nila Itay at Lolo Hinir. Hoy, sabungerong walang utak. Pagmasdan mong mabuti mamaya at wag na wag kang kukurap. Pagmasdan mo kung papaanong pagpira-pira sa hoy. Pagmasdan mo kung papaanong pagpira-pirasuhin ng kargadang tari ng aming dilaw na bolik na ito. Ang katawan ng inyong alimbuyuging yan at kung papaano kayo mapapahiya sa maraming tao rito. Ang sabi ni Mr. Yamamoto kay Mang Berting, kung saan ay makikita ng pareho na nga nilang pinakakargahan ng matutulis at mahabang tari ang bawat paanan ng dalawang mga panabong. Mamaya mo na sabihin yan. Hambog na tayo hangapon. Mamaya, pagkatapos ng kanilang bakbakan. Ang sagot ni Mang Berting at nang pareho na nga matagumpay na makargahan ng tari ang mga panabong at makumpletong lahat ng mga perang pustay. Pinagharap na nga silang dalawa sa gitnang bahagi ng sabungan. Marami pang mga kausputan o mga kahanginang binabanggit itong si Mr. Yamamoto kay Mang Berting nang silang dalaway magkaharap na nga sa gitnang bahagi ng sabungan. Subalit nananatiling kalmado lang itong si Mang Berting at parang masyadong malagay ang kanyang tiwalang ang kanilang panabong ang mananalo sa nalalapit na bakbakan ng dalawang panabong. Naunang tumuka sa ulo ng alimbuyoging lumutin ni Mang Berting ang dilaw na bulik. Napaka-agresibo nito kung titingnan. Taliwas naman yun sa alimbuyoging lumutin dahil sa ito'y kalmadong katulad ng aming malaginto. At pagkatapos na gumanti ng pagtuka sa nasabing dilaw na bulik ng alimbuyoging lumutin ni Mang Berting ay magkasabay na nga nila itong pinitawan sa lupang sahig ng sabungan. Naunang tumalon sa ere ang agresibong dilaw na bulik. Subalit, sinundan kaagad siya ng tingin at lipad ng alimbuyoging panabong at nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalo sa bawat isa. Subalit nang silang dalaway magkasabay na, bumagsak sa sahig ng sabungay. Anong ibig sabihin nito? Papaanong? Anastasio, anong ibig sabihin nito? Kamot ulo at halos tumulo na
ang laway sa nakaawang na bibig ni Mr. Yamamoto nang banggitin niya ang mga katagang yun dahil pagpagsak ng dilaw na bolik sa lupay, otomatiko itong nangisay-ngisay. Hindi lamang yun, iniluluwa na ng kanyang mga sugat sa kanyang katawan ang mga kakaibang likidong nooy humalo na sa kanyang dugo. Samantalang ang nasabing alimbuyoging lumutin ay makikita itong bruskong nakatayong animoy, hari ng sabungan. Nakatulad ng aming malagintong panabong, hindi ito hinihingal. Higit sa lahat ay wala itong tinamong ni isang tusok o hiwa ng tari sa kanyang katawan, dahilan upang idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang alimbuyoging lumutin ni Lamang Berting. Ang sobrang kahambugan at sobrang tiwala sa kanyang sariling panabong ay masama sa isang sabongerong tulad natin, Mr. Yamamoto, lalo na kung ito'y hahaluan mo ng pandaraya. Ang payot sabi ni Mang Berting kay Mr. Yamamoto. Tumahimik ka, unggoy! Natsambahan lang ng inyong panabong ang aming bolik. Kaya naman ay huwag kang masyadong maging ambisyoso. Ganoon ba, Mr. Yamamoto? Paano mananalo ang inyong panabong sa malagintong hari ng sabungan kung sa aming alimbuyoging panabong palang ay kulaylat na ang inyong panabong, hindi ba? Nagkulay suka ang hitsura nitong si Mr. Yamamoto nang marinig niya ang mga sinabing yun ni Mang Berting. Hudas ka! Wala akong pakialam sa mga kagaguhang mga pinagsasasabi mo. Pagkatapos na sabihin yun ni Mr. Yamamoto, tumalikod na ito at lumabas ng sabungan. Pinasadahan niya pa ng makahulugang tingin ang kinatatayuan ni Itay Kano. Tayo nang muli, Ninong, sa loob ng sabungan. Mabilis namang sumagot kay Itay Kano si Lolo Hiner. Pumasok na nga sila sa loob ng sabungan upang ipagpatuloy na ang naosyaming magiging bakbakan ng aming malaginto at ng buhayang panuksukan. Muling nagsigawan ang mga tao sa paligid ng sabungan hanggang sa makikita ng abalang kinakargahan na ng tari ang dalawang mga panabong. At nang ang mga ito'y matagumpay nang makargahan ng mga tari ay pinagharap na si Itay at si Lolo Hiner sa gitnang bahagi ng sabungan. Halos masasabing magkasabay naggumanti ng pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong nang silang dalawa'y pinagharap, kung kaya't sa hudyat at utos ng sentensyador ng sabungan sa kanilang dalaway ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa sahig ng sabungan. Tumayong brusko si Malaginto at hindi ito gumagalaw. Ganoon din ang nasabing buwayang panuksukan. Pareho nilang pinagkikiramdaman ang bawat isa sa kanila. Ilang sandali pa'y naunang tumalon at lumipad. Papalapit kay Malaginto ang nasabing buwayang panuksukan nila Lolo Hiner. Hindi naman nagpahuli si Malaginto dahil sinalubong niya ito sa ere. At nang silang dalawa'y magpang-abot na otomatiko ang mga itong nagpalitan ng mga pagpalo sa bawat isa. Naunang bumagsak ng patihaya sa sahig ng sabungan si Malaginto, subalit mabilis naman itong nakatayo at hinintay niyang bumagsak sa kanya ang nasabing noy. Buwayang panuksukang nasa ere. Nasa ganoong kalagayan o sitwasyon si Malaginto nang may makitang dugo si Itay na nooy gumagapang na paibaba sa paang may kargadang tari ni Malaginto. At pagpagsak ng buwayang panuksukan sa kanya'y pinalo niya ito ng sunod-sunod. Sa lakas ng kanyang
Mga pinakawalang mga pagpalo sa kanya nagawa niyang dalhin sa gilid o harang ng sabungan si Malaginto. Nangalat na sa paligid ng sabungan ang mga gintong balahibo ni Malaginto at parang ito'y nahihirapan ng patamaan ng kanyang tari ang kanyang katunggaling panabong. Ilang sandali pa pumaibabaw si Malaginto sa buwayang panuksukan at pagpagsak niya sa kanya 3 palo ang kanyang ipinagkaloob sa buwayang panuksukan. Subalit napawalang saysay lamang ang lahat ng iyon dahil sa iyon ay hindi tumama sa katawan ng panuksukan. Gumanti ng pagpalo ang panuksukan kay Malaginto. Talsik si Malaginto papalayo sa buwayang panuksukan at pagtayo nito'y nasa harapan niyang muli ang buwayang panuksukan at sunod-sunod niyang kinalawit ng pagpalo si Malagintong nooy nakasiksik na sa gilid ng ruweda. Lumayo kay Malagintong hindi na gumagalaw at animoy patay na ito ang agresibong buwayang panuksukan. Nakabibinging katahimikan na ang nooy inililikha sa paligid ng sabungan dahil inisip ng lahat na baka natudas na si Malaginto. Subalit nakapagtatakang kung titingnan si Itay Cano ay nananatili itong kalmado at hindi ito kababakasan ng pag-aalala para sa aming Malaginto. Ganoon din sa hitsura ng mag-amang sina Lolo Hiner. Hindi mahahalata ang saya sa kanilang mga hitsura na parang hindi pa panalo ang kanilang panabong. Hindi pa tapos ang laban ni Malaginto at ng buwayang panuksukan. Tinakma at iniangat ng sentensyador ng sabungan si Malaginto at ng kanyang sinori ang buong katawan ni Malaginto ay napabulalas itong, Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Papaanong sa dinami-raming saksak ng tari na ginawa ng panuksukan sa Malagintong panabong na ito ay iisa lang ang kanyang tinamong sugat sa kanyang katawan at parang ito'y daplis pa. Napakamot ng ulo ang sentensyador ng sabungan ng mga oras na yon. Buhay na buhay si Malaginto. Subalit, parang ito'y nanghihina at nang kinareho ng sentensyador ang 2 panabong ay naglikhang muli ng nakabibinging sigawan ang paligid ng sabungan. Dahil gumanti ng pagtuka sa buwayang panuksukan si Malaginto. Ano pang hinihintay mo? Bitawan mo na! Bitawan mo na ang mga yan nang magkaalaman na! Oo nga! Dalihan mo! Ang pasigaw na pagkakasabi ng mga taong nasa paligid o labas ng sabungan at nang magkasabay nang binitawan ng sentensyador ng sabungan ang 2 mga panabong ay nadismaya ang lahat at nagtaka sa mga sumunod na mga pangyayari dahil sa bigla na lamang na tumakbo palayo kay Malaginto ang buwayang panuksukan sa hindi malamang dahilan. Mabilis itong dinakma ng sentensyador at pinagharap niya ang 2 panabong, subalit ayaw nang tumuka ng buwayang panuksukan dahilan upang makikitang nagtataka at pawisang idiniklara ng sentensyador ng sabungang panalo. Panalo si Malaginto. Napuno ng nakabibinging sigawan ang paligid ng sabungan ng mga pagkakataong yon dahil sa kagagawan ng mga taong pumusta at labis na nagtiwala sa aming Malagintong panabong. Paanong nangyari yon? Paanong bigla na lamang na naduwag ang buwayang panuksukan sa Malagintong panabong isamantalang kanina ay hindi? Anong klaseng panabong ba? Anong klaseng panabong ba talaga itong Malaginto ni Cano, kuya? Ang may halong gulat at pagtatakang tanong ni Enrico sa kanyang kuyang si Mang Berting. Isang immortal na panabong na kagaya ng immortal Bolex sa palayan
ang malagintong panabong na yan. O kung hindi kaya'y higit pa doon sa mga nabanggit ko. Ang sagot naman ni Mang Berting. Kung magkaganoon ay wala talagang makakatalo sa malagintong yan. Oo, Saldo. Hindi ko inaasahang ganyan pala. Hindi ko inaasahang ganyan pala ang panabong na yan. Wala na tayong magagawa pa. Narito na tayo sa bayang ito. Wala na tayong magagawa pa kundi ang ituloy ang magiging bakbakan ng ating alimbuyogin at ng malagintong panabong na yan. Ang sabi pa ni Mang Berting kung saan ay banaag sa kanyang hitsura ang pinaghalong emosyong awa at matinding alalahanin para sa kanilang panabong na isang alimbuyoging lumutin. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitel, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego,
kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguerra, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rubion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,